Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Thank God it's Friday. Hello mga kaibigan. Welcome po to Mindful Chats. Isa na namang oras na punong-puno ng kaalaman at kwentuhan. Kasama po ang ating kaibigang si Pam and our guest resource speaker, si Sir Hex. Well, ipagpapatuloy po natin mga kaibigan ang ating naiwan na topic tungkol sa Battered Women Syndrome at kung paano ang magmahal at sobrang pagmamahal o baka kulang sa pagmamahal o respeto ay magiging dahilan na saktan ang isang tao physically, emotionally, at maging sa mental na aspeto. Kulang po kasi mga kaibigan ng isang oras last time. So we will have another round this evening with our resource speaker, Sir Hex, and our co-host, Pam. Hello, Pam. Hello, Sir Hex. Kumusta po kayo? Magandang gabi, mapagpalang gabi sa ating lahat. Hello, sa ating mga magandang gabi, Sir Hex. Sa ating mga tagapakinig sa 89.1 AWR Manila, pumapalaot muli ang programang para sa lahat ng nagugulumihanan at para rin sa lahat na naluluko, bawal yon, pero magandang gabi po. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, Doc Lane at Sir Hex. Yeah, you know what? Napansin niyo ba? We are all wearing green because our mind is green. Yes. Ang meaning ng green is life. And ano pa? Creativity, productivity, pregnant daw ang ideas. Fresh na fresh. We are very happy you are tuned in sa 89.1 FM and stream live over the Facebook and YouTube channel of Adventist World Radio Manila. And yes, this evening, mga kaibigan, is part 2 of the topic, Love Hurts, Battered Women Syndrome. No, dahilan sa, like what I've said, kulang nga yung panahon natin last time, di ba, Sir Hex? Saka, yes po. Pam. So, we decided to extend the session until this evening, and we might tackle about the cycle of abuse. Sasabihin siguro sa atin ni Sir Hex, ano ang mga dapat nating malamang mga red flags, no? And then, we will also talk about the different laws, yung legal aspect, the sentencing and the culpability. Since we have a juris doctor in the house, no? So Pam is a juris doctor, and Pam, interesado kaming malaman namin kung ano talaga ang buod ng yung VAUSI, no? Violence Against Women and Children, no? And how we as a community, as an individual, can help somebody who is abused. Pam? Yes, and I will try to make it simple as it is kasi medyo broad po masyado ang ating topic ngayong gabi. Pero meron po tayong mga resources dito na mas madali nating makuha at ma-explain po sa ating mga tagapakinig. Pero bago yan, anong gagawin natin? Yeah, so napag-usapan natin na the government, the church, the family as the basic unit of the society, the academe has its way to show our love and concern. But this evening, mas maganda na palawakin natin ang kaalaman kung paano natin matutulungan sa espiritual na aspeto ang mga tao na nagugulumihanan. Just like the Bible text, no, found in Psalms 82, 3-4, let me read to you. And it says, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. And one more in Deuteronomy 10:18,
He defends the cause of the fatherless and the cause of the widow and loves the foreigner residing among you. So sana ganun din tayo, no? Let's help those who are battered, those who are oppressed, and those who are needing help. Pam? Yes, and sabi nga sa batas, those who have less in life have more in law. Okay, let's pause for a while and let's pray. Dear Jesus, we are grateful that you are the God of our lives who rules over our hearts and over our minds. Let us allow your love to reign over us so that we cannot cross the boundaries of abusing, and we would not also we will prevent ourselves from doing something that is not supposed to be done, and we can also avoid neglecting our duties to others, especially to our brothers and sisters around us. Take good care of our program, Father. Let our internet be good and right and let all the words that we are going to use be in glorifying your name. In Jesus' name, amen. Okay, Doc Lane. Yeah, Pam, siguro may mga alam ko na karamihan sa ating viewers and listeners na alam na nila kung sino si Sir Hex. But to those who just tune in now, can you please, kahit hindi na elaborate, just introduce Sir Hex? Tell us kung anong work ni Sir Hex, taga saan ba siya? Ayan, ang ating kachat po pangalawang gabi. Take 2 for Sir Hex. Sir Hex ay isang registered psychometrician and also a registered psychologist. Siya po ay may master's degree in psychology with major in clinical at siya po ay isang associate professor sa the University of Mindanao, Maine, sa Davao City. At siya rin po ay clinical psychologist consultant sa the Hoffen Clinic Center for Mental Health, Adventist Hospital, Davao, at Executive Vice President of Adventist Mental Health Professional Association ng Southeastern Philippine Union Mission. Ang kanyang full name po ay si Sir Hexel Andrew Kua. Good evening, sir. Once again, we're all in green. Good evening. Good evening, Ma'am Pam. Good evening, Doc. Really happy to be here again. Yeah, our pleasure. And I know that there are a lot of your students who are listening and watching right now. Hello there, students of Sir Hex. Good evening. Yes, my students and also my families are watching right now. Oh, hello po. Good evening. Ang galing po ng inyong anak. Very, very young, no? Young looking. Pero talagang napakagaling, no? Isa ng napakagaling na psychologist and psychometrician. Yes, Sir Hex, ang ating pag-uusapan ngayon, no? The cycle of abuse, no? Bakit? Yes. Yeah, oo. Bakit nga ba merong abuse? Ano nangyayari? Bakit nangyayari? Anong nasa isip ng abuser? Anong nasa isip ng ina-abuse? Yes, sir. Last week po, 'di ba, meron po ako nang ligaw pa ako. Tapos 'di ba naging asawa ko na siya. 'Di ba? Ako po yung example. Ngayon may anak na po kami. Yun yung part 2. May anak na kami ngayon. Ngayon po Doc, kumbaga, sa start pa lang po kasi, nakikita naman po talaga natin ng red flags. Sa start pa lang naman. Kumbaga, ang red flags po sa mga, mga listeners. Red flags means, yun yung mga signs na parang medyo sumusobra na siya. No? Kumbaga, ito yung mga actions siya na hindi na pangkaraniwan. Nakakasakit na. So, hindi na siya normal sa relationship. So, sa start pa lang po, normal lang naman yung away-away. Pero kapag wala namang rason, naaway ka niya, tapos binabalik niya yung sa past ninyo, pati yung sa parents mo, sa lahat na lang, binabalik niya, ayun, red flag na yun. Na-in love yung asawa ko sa akin, ma'am. Diba? Kasi asawa naman kami. May anak na kami. Meron tinatawag tayong 3-phase cycle. So, yung mga nakikinig po, ano po yung 3-phase cycle natin? Una, ito yung tinatawag nating tension building phase. Ito yung mag-aaway pa lang, or paminsan hindi nag-aaway, napipikon yung, for example ako, napikon ako, galing ako trabaho, nakita ko yung asawa ko, napikon ako bigla. Siya yung, kumbaga doon ako nag-displace ng galit ko sa kanya, ininsulto ko bigla, bakit hindi ka pa hindi ka pa nagluto, hindi ka pa naglinis, o nagkaroon ng verbal abuse. Tapos paminsan, doon yung lumalabas, Doc, at Ma'am Pam, yung sabi ko yung manipulation. Verbal muna, di ba?
may gaslighting na sinasabi, ganun. Gaslighting lang po muna. And then insultuhin mo siya, ikinokontrol mo yung behavior niya. Dapat ako lang ha. Ganon. Sa first pa lang ng months of marriage, sabihin, edi yung lalapit sa mag-aas ng help, sabihin na, bakit ito si Hexel? Di ba? Sasabihin lang sa kanya, sige lang, start pa lang naman. Yan lang naman yung marriage, start lang yan. And then second phase po, ito na yung acute battering incident. Yung binugbog na talaga. Okay. Marami pong mga cases na kung saan tumatahimik na lang po yung victim. Kasi nga po yung mindset na sige lang, start pa lang ng marriage namin. Ito, shota ko pa lang naman siya. Normal lang ito yung sabi nilang conflict. Conflict sa relationship, kumbaga storming. Ito yung magbibuild ng relationship namin. Pag may away, mas fruitful daw. Hindi po. Dito na po yung binubugbog na, sinasaktan ka na talaga, paminsan kumukuha na ng kutsilyo, tapos tinithreat ka na. Di yung victim po, ma-immobilize na, hindi na makagalaw. Sa sobrang takot, hindi na mag-aas ng help. Yun yung maparalyze na po sila. Yun yung pinatawag na acute battering incident. Ang last phase po, ako po, nakita ko yung asawa ko na parang ulit lang. Parang sobra na. So, magiging sweet ulit ako sa kanya. Din yung tawag po nun is honeymoon phase. Yun. Liligaw-ligawan ko ulit. Kasi parang feeling ko magsusumbong na sa vowsy. So, liligaw-ligawan ko po ulit siya. Bibigyan ko po ng regalo. Tapos paminsan sasabihin ko sa kanya, pasensya ka na, nagawa ko lang yun dahil sa stress. Ganon. Di yung biktima po, ay sasabihin na lang, ay siguro nga, isolated incident na ito. Ngayon lang naman din ito. Pero po, pag sinabi nating 3-phase cycle, paulit-ulit po itong mangyayari. At nangyayari. Hindi mo lang alam. So, sa honeymoon phase din po, Doc Laling and Ma'am Pam, may tinatawag yung love bombing. Yung sabi ko last time na bibigyan ko kagad siya ng maraming regalo, tapos bibigyan ko ng maraming compliments, tapos lahat ng gusto niya susundin ko. Ganon. And then after niyan, babalik ako sa tension build, iinsultuhin ko na naman siya. After ng insulto ko, after next day, bubugbugin ko na naman. Bugbog na talaga, physical, paminsan verbal abuse, paminsan po economic abuse, hindi ko bibigyan ng pera. Pababayaan ko sila. Baala ka na, mag-utang ka dyan. Tapos hindi ko babayaran. And then ako pupunta ako sa friends ko. Iinom-inom po ako. Ganon. And then babalik na din. Sorry ka na. Sorry po. Ginawa ko yun kasi stress lang ako sa trabaho. Ganon po. So, alam mo yan, cycle po siya, Doc Laline. Pabalik-balik. Kaya mahirap talagang, mahirap ma-break yung cycle kapag ikaw mismo is nadadala ka. Ganun po. So, red flag, from the start pa lang po nakikita mo yung red flag. Before magsa-start ang cycle, alamin mo talaga ng husto yung person. Oo. So, ito, tamang-tama to na it's good that we know this, no, mga kaibigan, na ito ang cycle. Tension building, kukulitin ka, gagalitin ka, paggalit ka na, magjujumbagan na, no, yung yung sasaktan ka na. And then after kang masaktan, then susuyuin ka. So that is the cycle. Now, this is not normal, di ba? This is not normal because ang normal is yung norm ng happy family is the husband, the wife, and the children live together harmoniously, di ba? So, hindi nang jujumbag, walang nang jujumbag, walang nananakit, at walang nasasaktan. Yun po ang hindi normal. So, out of the normal, di ba? Tama ba ako? Out of the normal, alam na natin na hindi ito dapat mangyari sa isang family or sa isang relasyon. Tama po? Correct. Okay. So, ngayon, sa tension building phase, Sir Hex, paano nakaka-create ng psychological stress doon sa victim? And why might she try to appease the abuser? Bakit ba siya parating nanunuyo
no, doon sa abuser. Siya na nga ang nasaktan, pero siya pa rin yung nanunuyo sa abuser. Well, Doc, marami namang factors, no? Maraming factors o marami tayong kailangan kino-consider para bakit nanunuyo siya, no? So, kung sabihin natin psychological, pwede pong nagkaroon ng anxiety yung person, meaning natatakot na siya, okay? Nai-imagine niya pa lang, no? Sa insulto na binigay mo sa kanya, nasasaktan siya, nag-increase yung anxiety niya. Anxiety is worry na talaga siya sa situation. Para hindi na lumala yung situation, ako na lang yung magsuyo muna. No? Pero po, ito yung mga karaniwan na, yung parang nag-walk sa eggshells po. Hinahina yung parang, alam mo yung, ano mo yung nag-walk sa eggshells po. Yung parang may gusto kang gawin, pero hindi mo ma-express, hindi mo masabi lahat. Tapos every time parang kinokontrol ka. Ito yung mga common na sinasabi sa akin, yung parang nasa box ka na may gusto kang gawin pero hindi ka makagalaw kasi nandiyan yung person. Kasi every time na pag may tinatapakan ka o may gagawin ka, nagagalit agad. So mag-increase yung anxiety mo. Then yun yung psychological. Paminsan po, most of the time is anxiety po talaga. And then discouragement sa sarili. Ayun. So dahil different po talaga pag couple na yung married na po. At iba din yung kapag shota-shota pa lang. Pag shota po lang po kasi, gusto pa talaga i-bloom yung sabi kasi ng mga kabataan yan, conflict will create a way ba para mag-build yung foundation ng relationship. It's true, but not all the time. Not all the time po. Kaya paminsan, tinatry nila save yung relationship sa start pa lang. Pero yun lang po ang ito-take note natin sa mga listeners po, Doc Lalena. Kapag po ulit na, you better question yourself. This is a pattern, no? Parati kang iniinsulto, parati kang anxious na sa situation. Hindi ka nga binubugbog, pero binubugbog naman yung heart mo ng mga insulto. Tapos, every time may gagawin ka, dati ikaw yung person na palaging tumatawa, no? After sa event, for example, Doc Lalaine, pumunta kayo sa event. Tapos yung mga friends mo, tawa ka ng tawa. Pag uwi niyo sa bahay, tumatawa din siya. Pag uwi niyo sa bahay, sinabihan ka niya, alam mo, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Nakakahiya yung ginawa mo kanina. Next time, Doc Lalaine, kapag may event na, parang nag-walk sa eggshells, na parang every time may gagawin ka, baka mali ako. Ganun po, Doc Lalaine. Sir Hex, may tanong ako. How can you classify yung acute battering incident? How do you make parang yung di pa ulit-ulit na siya? How do you determine whether the behavior is repetitive or acute na siya? Aside from being, yung ba pag repetitive, acute na yun? Pag repetitive na po, acute po kasi is parang nag-start na po siya. No? So kung repetitive na po yung actions niya o ulit na lang po talaga yung ginagawa nila, most of the time po kasi, paano po ba ito? Siguro, Ma'am Pam, is paano ma-determine kung acute na ba acute yung battering. actions? Opo. Acute. Kapag sa relationship nyo, nakikita mo na ito na yung pattern ng behavior niya na every time may problema kayo, ang next na gagawin niya is magsusuntukan, no? Magsusuntukan kayo, sasaktan ka niya. Instead of conflict resolution. Po, pag-usapan ng maayos, ang kanyang solution is more about insulting. Tapos hindi mag-accept ng mali. So, dun pa lang po, sa start ng relationship, okay lang po yan kasi kumbaga testing waters pa kayo, gano'n. Nag-a-adjust, baka ganito nga yan. And then, pinag-usapan nyo na. Ito po yun pinag-usapan nyo. Okay, yun yung deal. Pinag-usapan nyo, nag-come into terms kayo na, sige ganito. Next time kapag mag-away tayo, ito yung gagawin natin. And yet, pagka next away ninyo, ganun pa rin ang ginagawa niya. Pinag-usapan nyo ulit. And then, pag next na naman po, ulit na, until nagkaroon kayo ng anak. And then yung anak na naka-figure out, ma'am. Sabi ganun pa rin. Bakit si Papa nananakit? Sige, ganun talaga yung Papa mo. Ganun po. That is a pattern. No? Nasa cycle na po kayo niyan. Opo.
Kaya masasabi natin repetitive behavior na siya. Kasi all of us naman po, may mga puwit-uliting behavior, pero we need to learn. We need to accept na may mga pagkakamali tayo, testing waters pa po. Pero we need to adjust, especially if you're in a relationship. You need to adjust your position na you are now with a person. Ganun po. Thank you, Sir Hex. Doc Lane, do you have a follow-up question po? Minsan nangyayari, sorry minsan nangyayari ito sa babae at lalaki, yung sa relasyon no, ng husband and wife or kaya sa mag-sweetheart pa lang. Oo, usually, ang weakest link ang babae. Tinitingnan natin, ang babae is the weakest link and the lady is totally dependent to the man. And the man look at himself as brusco, as baskulado, as the provider. And then pag sinaktan na niya yung babae, kahit nasaktan na siya, physically, verbally, no, emotionally, hindi siya makalabas-labas. Dahilan sa, kung aalis ako, paano na lang ang aking mga anak? Paano na lang ako? Sino na magpo-provide sa amin? Kaya nga, ang marami na mga individuals na nasasaktan na they are silently weeping, no? Doon lang sila sa isang corner ng bahay nila. They cannot do otherwise because of the total dependency doon sa kanilang mga husband. Kaya nga, Yes. mas maganda, Sir Hex, na ang mga kababaihan or bawat isa sa atin, it's good to be dependent, but the thing is, dapat meron din tayong tinatago pagmamahal sa sarili natin, tinatagong puhunan para kung ano mang mangyari, pwede kang umalis, umatras. Opo. Sabi ko nga, Doc Laling, even din sa mga Doc Laling and Ma'am, even if you are in the marriage, no? If you are a married couple, it doesn't mean that you have married po. Wala ka ng identity on your own. Right. I like that. You're one. But remember, even if you're one, that one is may mga decimal points pa rin po yan, 0.5. And that 0.5 is you. Ganun po, Doc Laling. I like it. I like the way you say it, Sir Hex. Na, when you get married, sinasabi ka, you are now one as husband and wife. Pero kahit one, but you are still independently, parang may individually different identity, no? Individually different. Oo, tama. Dapat bago talaga ikasal, no? Kailangan na mag-undergo ng training. Wala sigurong mental health training sa mga bagong kasal. This should be taught to the newlywed, no? Para malaman nila ito. Okay, so and if you are not happy with the relationship anymore, maybe talk it over. Or ngayon kasi pag nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Ang nangyayari, baliwala, parang binabaliwala lang natin or umiiwas. Importante, Sir Hex, na mapag-usapan ito kasama ang marriage counselor. No? Meron po tayong question, Doc Lane. Pwede na po ba tayo sabi ni Ma'am Mansueta Sabilina, sa courtship pa lang, how can we spot a batterer? Tama. Diba? Naliligaw pa lang sa'yo, paano mo malalaman na siya ay mananakit? Okay po. Siguro maraming answers for that, but sige na po. In my own opinion po, sa nag-question, when you try, if babae po yung nag-question, ma'am, na? Opo. But this is intended for all. Po ito? For all. Kung ano pong gender nyo po. Kung sino po kayo. For all po, if nanliligaw pa lang, alamin nyo kung anong relationship niya sa family niya. Remember that we are Filipinos. Collectivist culture po tayo. One of the determiner is that you need to understand how the person behaves sa kanilang bahay. The dynamic inside the house. Right. How the person behave towards his or her mother. Kasi po dati, Doc Lane, nag-date,
before ako magsa-start magdi-date, nagsi-search po ako, paano ko mawi-win ang heart niya? So, nakalagay doon is dapat ang pag-usapan is about sa family. Parang ganun po. So, kasi daw, one of the reasons po daw kasi is doon na nakikita ng person, ay, ganito siyang mag-act sa family niya. Hindi lang po yun hindi lang, remember po, ayun sa mga nililigawan pa, hindi lang po puro salita. Dapat nakikita nyo inside the house. Pag sinasabi niya, ay, problematic yung family namin, wag doesn't mean po na problematic yung family nila. Problematic na kaagad. Wag nyo pong i-generalize. Ang sinasabi ko lang po is, kailangan nyo lang po malaman paano siya mag-act towards other people. At another po, determine the common denominator ng kanyang breakup sa ex niya. Ano po ba ang common denominator? Bakit marami siyang ex? Ano po ba ang always? Palagi yung sinasabi siya, naghiwalay kami kasi ganito, ganyan. Naghiwalay kami kasi paragi niya akong sinasabi na ganito. Naghiwalay kami kasi hinawakan ko lang siya, nasaktan na siya, nagre-reklamo na kaagad. Eh, ayun. Meron na po yung mga dito. Alam niyo po, pag nangliligaw pa, yun, sa mga nililigawan, pag binibigyan kayo ng chocolate po, binamanipulate pa rin po kayo ang brain niyo. Kasi nga po, pag kumakain ka ng chocolate, yung brain niyo po magre-release yan ng happy hormone. Eh, din yung feel niyo parang happy kayo sa person. Hindi po, happy kayo dun sa chocolate. Yeah, ito. Totoo yun. Kaya po kayong manipulate ng person at nakikita ng person yung weaknesses mo. Kaya kung pag nililigawan kayo, no, tingnan nyo muna yung pattern of behavior. Huwag lang yung sa words po. Tingnan nyo. In simple lang, kumakain kayo. Tingnan nyo paano siya mag-treat sa isang waiter. Yeah. Ayan po. Simple as that. Paano siya mag-treat sa isang driver? Sa mga paano siya? Ganun po siya mag-act. Bigla lang siya naiinis. Alam mo, nakakainis na gato sila ganyan. May tendency na po. Ganun po. You should be a keen observer. Dapat mag-observe ka talaga. So, generally po, yun yung advice ko. Know the family dynamics but do not generalize. Second po, understand the pattern of behavior. Okay. Especially sa past at sa present. Very well said. Napakaganda ng kasagutan mo, no? Now, doon naman sa going to, it's 8:27 time check. Doon naman sa di sinasaktan na, nananakit na, no? So parating sinasaktan ang isang babae. Now, how does it affect yung sinasaktan? Paano ito maapektuhan? Yung yung victim? Yeah, the victim. So, ang victim po will experience a lot of dependency. Most of yung mga superficial na nakikita nyo pa lang po, no? Pero ito, disclaimer po sa lahat. Doesn't mean lahat ng sasabihin ko po ngayon nag-fit sa inyo, kaya may gano'n na po kayo. Hindi po. Kailangan nyo mag-undergo po ng assessment if tingin nyo po. Okay po? Now, possible po yung sabi ko, nagkakaroon ka na ng martyr-like behavior. I will stay in the relationship kasi nga po, dahil sa anak ko. Ganon. Another thing, Doc, learned helplessness, meaning, wala nang tutulong sa akin. Ito na talaga ako. Ito, ganito na ako. Ito na lang talaga yung aming relationship forever. Ganon. So, yun yung mga nakikita at yun yung naririnig nyo po. For behind that po, Doc, pero anxiety, trauma, which is hypervigilant po siya. Yung parang biglang, hindi mo naman ginugulat, pero konti pa lang, parang, kasi sa bahay, paraging binubugbog. Diba? So, hawakan mo pa lang, parang gulat na talaga siya. Tapos, tensyonado parati. Pag kinakausap mo, alam mo, hindi ko alam Tagalog ng, may ano pang term nyo sa Tagalog ng lutang po? Lutang din. Lutang din po. Ganon. Pag kausapin mo, parang, parang hindi nakakagets. Tapos po, sa severe cases po, yung memory nila, hindi ganun ka maayos. Wala sa sarili po. Wala sa sarili. So, mababa ang self-esteem. Kasi ganito ako, palagi ako sinasabihan na bobo. Ganon. Bobo kasi hindi ka marunong, sorry po sa word po, yung bobo ka, hindi ka marunong magluto, ganon, tapos mumurahin ka. Up until papasok sa isip mo na, bobo ka talaga. Remember po, Doc Pam and Ma'am, Doc Lalyn and Ma'am Pam,
in psychology po kasi, if paulit-ulit na sinasabi po sa inyo, eventually, your body and unconsciously will believe sa sinasabi sa'yo. Kahit na kayo po, sabihin, pag paulit-ulit sinasabi na bobo ka, nakakatawa siya sa start, pero pag paulit-ulit po yan siya, bababa na po yung self-esteem ninyo. At until ikaw maniniwala ka na. So yun po yung mga signs and symptoms na hindi naman lahat, no? Pero yun yung mga karaniwan lang po na pinapakita na na-experience. So may mga sinasabi nila, yun yung super dependent na po sila. Yung parang hindi ko kayang mabuhay kung wala siya. Ganun po. Totoo yun. Po yung, opo, ganun. Maraming ganyan po na although, yung sabi ko nga po, this is battered wife syndrome. No? Dasin po yung battered wife, binubugbog lang po. Pwede po psychological. No? Meron po akong dati, may client din po ako dati na nakausap na lalaki siya. So, battered person syndrome. Pero emotionally abused po talaga siya. Totoo yun. Emotionally abused po. I have friends na noong wala pang asawa, very confident, very dynamic, very bubbly. And then nung sila ay nag-asawa na and then sinasaktan na verbally and emotionally and physically nung asawa, very, very low na yung self-esteem, yung self-worth niya. Kasi tama yung sinabi mo, na pag parati kang sinasabihan na ganito ka, talagang may instill yun sa mind mo. So it's better to also, yung sinasabing mag-self-talk ka na I am worthy, I am still beautiful, I am still confident. No, self-talk, no? Para mabalanse yung naririnig natin. Just want to add, Doc, na for those who are listening right now, sa mga listener po, if your partner wants you to change, ask yourself, siya ba ang maka-benefit or ako? Kasi po, pag sinasabi yan na, kailangan mo magbago, kailangan mo magganito. For example po, nakikita taga ng society na kailangan mo magbago. So yung asawa mo o yung partner mo sinabihan ka na kailangan mo magbago, dito ka magsalita, ganyan. Okay yan. Pero kung gusto niya, para lang sa kanya, self-serving po yun. Okay. Ganun. Yeah. Tama. Okay. So, are we still on? Yes, we are. Okay. Medyo na lang tayo. Okay, so, tama yung sinasabi. So, naandun na tayo sa time na nagsusuntukan na. Nagjujumbaga na. But I am so happy na may law. Ito na nga ang VAUSI, Victims Against Women and Children. Yung mga babae or individuals, mga babae, mga bata na nasasaktan, pwede silang pumunta sa VAUSI. May katanungan dito na is it a ground na pwede nang mag-separate? To attorney, sa ating jurist doctor, ano ba ang content ng VAUSI law? How do you go about it? At yung question ng ating listeners, ng ating watcher sa Facebook. Oo, na ano na nga ito, sa ganitong situation ground ba siya sa ganitong situation ground ba siya for separation? Yes, attorney. Ano po, for the ground of separation, kung ang sinasabi po natin ay legal separation, yung specific grounds for legal separation po natin sa ating Civil Code of the Philippines ay number 1 talaga yung physical violence or grossly abusive conduct. Ito po yung topmost. Hindi po tayo nito, wag na tayong mag-touch sa iba, basta ito yung pinaka mataas, and this includes repeated physical violence or acts of abuse against the petitioner, whoever that person is, babae man yan o lalaki, or a common child or a child of the petitioner. So, wala po tayong karapatan mambugbog ng kung sino man. So, ang ating batas po ay nagsasabi na
ito ay isang ground for legal separation po, sabi ng Civil Code. And on the other hand, yun pong tanong kanina ni Doc Lane, kung ano po talaga ang VAUSI. Ang VAUSI po was created to seek or to address the prevalence of violence against women and their children. Kasi po kung may, halimbawa, mag-asawa kayo, or kahit hindi naman kayo mag-asawa po, you could be a woman who is the wife or a former wife, a woman with whom the person has had or a sexual or dating relationship, against a woman with whom he has a common child, or against her child, whether legitimate or illegitimate, within or without the family abode. At ito po ay protection para sa kanila to their from their intimate partners like husband or ex-husband, live-in partner or former live-in partner, boyfriend, girlfriend, ex-boyfriend, ex-girlfriend, dating partner, or former dating partner. Lahat po yung inclusive. Kasi merong kayong relasyon. Kapag po kayo ay may relasyong intimate, ang inaano po dito is the intimate partners. Meron kayong pinagsamahang more than eating outside or watching movies, more than that po. Ang tawag po nga nito ng iba, forgive my term, you became bedmates. Kumbaga, you became bedmates. So, meron kayong pinagsamahan na ang explanation din ng isang pastor nito ay, you have shared not only your physical, what do you call this, the physical body, but your spiritual body. You have shared it with someone, so much so that yung ano nyo, yung the relationship between the two of you does not only consist of, looking at each other, holding hands or whatever, but beyond that. Or, ito po, itong violence against women and children, the violence is that it results in or is likely a result in physical, sexual, psychological harm, or suffering or economic abuse, including threats of such acts, battery. Ito po yung pinag-uusapan natin. Hindi po ito yung baterya, ha? This is the battery that we are talking about, yung pananakit or assault, coercion or pananakot, or harassment, isa pa ring klase ng pananakot, or arbitrary deprivation of liberty. Yung sabi nga kanina ni Sir Hexel, parang hindi ka na makakilos kasi you are not supposed to go out, you are not supposed to talk to some people because when you talk to other people, you know what, parang hindi ka, meron yung sabi nilang may coercion nga. Yung parang may pananakot. Pagbabanta. Yun. Pagbabanta. Opo, may pagbabantang ganon. Did I answer your question? Yes. Para alam nung mga nasasaktan, yung mga, those who are silently, they're just staying in one corner, no? At hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Okay, so there's one question, Sir Hex, no? Si Richelle Araniego Bayona. Okay, ang sabi niya, if you're saying na kung paulit-ulit na sinasabi at eventually mag-a-adapt unconsciously ang isip at katawan, paano po yun ma-overcome? Yes, Sir Hex. It will be overcome po. Actually, this is a very na question kasi this is cannot be answered just for a general answer, no? Kasi nga, we need to, if in that case po kasi, overwhelming na, dyan na kami pumapasok if magpapakonsult po sila. Kasi nga, para siyang individualized po yung Pero sige, I will try po, ma'am. Yung question niya is, paano ba ma-overcome if po ulit ng sinasabi sa'yo? Self-talk, number one is self-talk. Yung self-talk, which is yung self-evaluation na sinasabi ko last time. Self-evaluation. Sige, papasok ko na lang po. Although this is not a trauma, but when I was in college po kasi, I have a friend na palagi yung sinasabi na parang, yan nga, hindi ka magaling. No? It's like a joke lang po. Like, yeah, I'm stupid. Oh. So, eventually, it was a joke. Up until nakagraduate po ako. Pero it manifested po sa skills ko. I did not parang grab any opportunity po kasi I really think that I am stupid. I am. So, eventually po, ginagawa ko every other night is nagkakaroon ako ng self-evaluation. And self-evaluation po is, chine-check ko po yung sarili ko. Hindi pong bobo ako. Bakit ako nakapasa ng ganito?
bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? No? So, meron po akong self-evaluation na tinatawag. Now, kailangan mong maging truthful ka sa self mo. Ganun po. Pag ulit yung sinasabi sa'yo na hindi naman totoo, i-ask mo ang self mo. At ito din po ang problema niya. Factors po kasi, different po kasi yung kapag couple kayo, shota lang kayo, ganun. At single ka lang at sinabihan ka. Different po talaga yan ng mga approaches, ma'am. So what if couple po kayo? You can always talk to your closest friends and then ask lang whether or not ganun ka. Now, if yung sinasabi sa'yo na ikaw yung nagger, o sige, sabihin na lang po natin, ang negative na sinabi sa'yo na nasaktan ka, nagger ka na wife. Ganun na lang po. But ulit ang sinasabi, nagger ka. And then sa tingin mo, hindi ka naman nagger, so mag-a-ask ka. And then, pag sinabi ng isang tao na hindi, ng 2 tao na hindi, 3 tao na hindi, huwag ka matakot. Pero kung 5 tao na, marami ka ng friends na sasabi sa'yo na, bitaw, ay, meron kang chance na ganito ka. Ay, din yung mga things na kailangan mong i-improve. Ganun po. Hindi lahat ng sinasabi is kailangan mo i-ano din, baka din kailangan mong i-double check yan. Yan yung self-evaluation na tinatawag. Pero if too much na po talaga siya, you need to ask for a consult po talaga. Yeah. Kapag nag-distort yung image mo sa sarili mo. Oo. Yes, okay. Now, I have this question. Di ba kasi yung cycle natin, yung sinasabi mo kanina, yung cycle of abuse, tension building, acute battering incident, honeymoon, no? Honeymoon reconciliation phase, no? Naandyan na yung traumatic bonding, no? Ito ba yun, yung traumatic bonding? In what ways does traumatic bonding create emotional confusion sa victim na nalilito na talaga siya? Na ano ba itong nararamdaman ko? Pag-ibig ba to? Takot ba to? Or what? Yes, Sir Hex. Traumatic bonding po kasi yan yung result nung kanina yung 3. Yung sabi ko, yung una is, ano pa lang siya, parang, ano ba yung una? Yung parang verbal abuse lang po. Second is sinasaktan ka na. Third po is yung mag-honeymoon phase. So, mangyayari, dahil nalilito na siya sa abuse at sa kindness ng ginagawa ng kanyang partner, magkakaroon siya ng trauma bonding doon. Meaning po, sila dalawa is complementary to each other. No? Hindi, yung isa, parang victim na nga, yung isa, abuse, nag-a-abuse. So, complementary, para sa nagbabond to each other. Ako na nanakit, siya yung nakaka-feel ng sakit. Pero sige lang, okay lang. So, parang naging term na siya ng trauma. Kumbaga, ma'am, nagkaroon ng for the long period of time na po ulit na. Di yung couple, hindi na kayo couple. Trauma bonding na lang yung ginagawa niyo po. Hindi na po yung relationship na supposedly na yun ang ginagawa ninyo. So, that is not normal anymore. That's not normal, Doc. Yeah. Parang lang yung sinasabi na, sige lang. Sabi ng kapitbahay, alam mo, binubugbog ka ng asawa ko. Sige lang. Mahal talaga ako ng asawa ko. Normal lang ito. Years na kasi kaming ganito. Years naman pala, ganun na. Parang siyang trauma bonding na po talaga. Iba siya. Yun ang nakakatakot, yung traumatic bonding. Kasi, hindi ka na makawala. Hindi ka na makawala kasi you feel eto nga, may isang question sa unknown, no? My name na sinabi dito, but I will not mention her name, no? Ang sabi dito, ano po, parang isa to sa nakaka-relate sa ating usapan, ano? Ang sabi niya, ano po ang gagawin if still nag-cheat ang asawa ko? Sobrang apektado na po ang mental health, but I want to stay just for the sake of my kids, no? So, sakripisyo dahilan sa gusto niya na buo pa rin sila for the sake of the kids. What can you say about it? Ano po bang gusto niyang approach? Yung sweet approach or yung prangkahan approach po? Kasi pag sweet approach lang po, pag-uusapan talaga natin ng maayos, no? Inay, pwede magkaroon ng marriage counseling, no? Pwede yan siya, ma'am. Kaya gusto niya pa i-fix yung relationship. Baka willing pa yung husband niya o yung wife niya for counseling o marriage counseling. Pwede po. Kasi yung mga goals doon para ma-meet nila at ma-okay yung relationship. Pero po,
kung prangkahan, ma'am or sir, are you just staying for your sons or daughter? Or nagsistay lang po kayo at ginagawa niyong reason yung son and daughter for you to be martyr po sa relationship. Ganun po yung prangkahan. Kasi nga po, paminsan, natatakot kayo na aminin sa self nyo na gusto mo nang umalis. So, gagrab na lang yung anak. Kayo, dahil sa anak. Pero ito po, ang generation po ngayon are very open. They would rather have a broken family with a good mental state ng kanyang parents than stay in a couple na everyday nagbubugbugan. To tell you po, it's different before. If your concern is about your sons and daughters, na lalaki na po na hindi complete ang family, would you rather stay in a complete and messed up family? Or hiwalay kayo pero nandun pa rin yung preserved na respeto to each other? That's a choice. So the problem here po, you need to acknowledge, sa listener po natin, you need to have a choice. If you're going to tell me, Sir Hex, I don't have a choice, remember, no choice is another choice. It's just that takot ka lang na i-face ang consequences ng no choice. So you need to have a choice. Pero as a counselor, as a psychologist, you can talk to us and we can do, no? Pwede pa siya madala sa counseling, pwede pa po rin natin gawin for spiritual and then marriage counseling. Pwede pa po yan. Marami pa pong solusyon, hindi pa yung mag-erase. Opo. Pero i-erase nyo lang po yung mindset nyo na this is for my sons and daughters. No po. Doesn't mean po na anak po natin sila, hindi po natin anak ha, yung anak nyo po sila. Doesn't mean po na anak nyo po sila, pwede nyo po silang idalhin na on their behalf. No po. They have their own identity. You need to focus on your own identity as a mother or as a father. Yun po. Huwag niyo pong dalhin yung, dahil sa kanila. No. They have their own. Focus on your marriage. Kayo po yung dalawa. Yun po yung masasabi ko. Yeah. Napakaganda ng sinabi mo, no? The irony is that yung kapanahunan natin ngayon, open na, iwanan mo na yan. Yung ang sinabi mo, no, na nasasaktan ka na eh. So kahit may anak kayo, iwanan mo na yan for the sake of your, for the sake of peace. Yeah, for the sake of peace. But our church, no, ang church, bawat iglesia, no, any religious organization would say, let no man put asunder, meaning you remain united kahit anong mangyari. So I would agree with Sir Hex na kindly consult a marriage counselor. Sa palagay ko naman, matutulungan pa kayo. Kasi ang sabi nga niya, siya ay converted at yung asawa niya ay yun na yung converted Christian, na convert lang siya pero siya pa yung sinasaktan nung lalaki. Sad. So and that is too sad, but it is a reality. But we would suggest like what Sir Hex is saying, na consult a marriage counselor and a pastor. Kasi mag-usap po, nadadala naman yan sa usapan at sa counseling. Okay, so it's already 8:48. Yes, Doc Lane, would you like me to say something? Yes, please. I would like you to remember this number 0918-944-7891 0918-944-7891. Later on, we are going to ask you a question. And we are going to give away something again. But we are not going to give your gift tonight. We will be giving it tomorrow night. Okay? And tomorrow night, we don't have a mindful chat tomorrow night, Doc Lane? Wala. Wala tayong mindful chat. Monday, okay. Doc Lane, with your permission, I would like to address another question here. I guess it's a legal question coming from someone from YouTube daw po ito. Yeah, Paano daw po kung yung lalaki ng emotionally and physically abused? Sabi po sa atin dito sa Vows, kapag yung lalaki na po ang physically abused, meron po kayong papupuntahan kasi ang Vows po focused
on protecting women and children. Male victims of domestic violence also are in existence. Hindi lang po yung mga babae, yung mga lalaki din kasi nga ang nagtanong po nito yung kapitbahay nila. Well, if you are a male and if you are also a victim of this kind of abuse, you have your own you have your own legal remedy. Punta po kayo sa revised penal code. Ito po kasing VAUSI is a special law. Ang VAUSI po ang meaning is violence against women and their children. Okay? Violence against women and their children. Tandaan niyo po ang ibig sabihin nun, ha? Ang physical injury po ay kailangan yung pwede niyong i-invoke yung mga lalaki pong nabubugbog ng asawang babae. A man who has been physically abused by his wife can file a complaint under the revised penal code for physical injury, which cover acts that result in harm from minor bruises to serious bodily injury. Meron pang isa po, defamation, pag lagi kayong pinapahiya at sinisiraan kayo. At ang pangatlo ay psychological abuse and harassment, of which nandun po din sa Article 287. Okay? Meron po kayong remedy. Opo, sige. So may option din ng mga kalalakihan. Huwag niyo po yan sabihin sa aking asawa at baka pagsuplong. Opo, 10 minutes na lang daw po sabi nila. Okay, Leo. Yeah. Ang sabi ng ating listener sa Facebook, gusto niyang makausap ang isa sa atin. So, Sir Hex, I think it would be good if you will be the one to call our viewers. Gusto niyang to those of you who need somebody to talk to, just call us, and we will ask our psychologist friends from Hofen Clinic and also from the Adventist Mental Health Association to help you out. Well, okay, so that's support system. Yung mga tumutulong, ang AMHA, ang Hofen Clinic, those are support system. Di po ba, Sir Hex? What is the role of our family, churches, ang government, NGO, sa reinforcing the cycle of silence? Without reinforcing the cycle of silence. So, okay, kung sila ay biktima, ano ang magagawa nitong iba't ibang support system na ito? Well, basically, Doc and Ma'am Pam, the person we understand your feelings are always valid, that you feel alone and lonely because of the incident. There's no one can really comfort you. But for us, aside from God, that God is actually giving us this actually opportunity for us, Doc. Like for example, for us, sa AMHA po, i-insert ko po yung AMA, yung Adventist Mental Health Professional Association. Our mission is to provide some services for those who are really struggling with this kind of problem. So, nandyan po yung available help. Nandyan po. So, for example, sa barangay, nandyan po, pwede kayong lumapit sa VAUSI. Kapag tingin nyo po na yung support system nyo po, yung sa family nyo is hindi okay, there's a lot of people that can still support you kahit na wala lang pong label na family. Correct. Ganun po. So, sa government, it is in line with our community, which is sponsoring for DSWD. Okay, nandyan po yan. Ang PAW, libre po yan siya. Hindi po yan. Yung PAW po, yun yung Public Attorney's Office. Pwede kayong lumapit. At if sa mga different churches po natin, meron po kayo sa different churches ninyo, ask your pastors or any elders po ng church ninyo, ask kung ano po yung ma-help nila sa inyo. Sa amin po, sa Adventist community, we have the care group. Ang care group po, pang each group po yan, may certain area po na focus nila. So, sa women's ministry, also can have a program. But also, ma'am, additional, kami po sa mga Adventist na mga mental health support. By the way po, kami yung mga grupo po ng mga psychologists, guidance counselor, social workers po, and pastors with counseling na So, kami din po is tumutulong din po kami sa mga sabi nila na, ay, sir, Adventist lang po ba ang tinutulungan niyo po? Hindi po. Adventist kayo o hindi, lahat po is pwede po kayong matulungan namin.
As long as po na gusto nyo kaming tutulong sa'yo. Tumulong po kami sa'yo. Yun po. Okay. At 5 minutes, Doc Lane, before 9 o'clock, may you give now the question for our quiz this evening while Yes, we please. can still, while you are still answering some of the questions. You get ready for with your phones po, 0918-9447-891. Our question for tonight, what's the meaning of VAWC? VAWC. Ano po ang meaning po nun? If you have your phones with you and if you want to have a GCash prize, you call 0918-9447-891. I repeat, 0918-9447-891. Okay, Doc Lane, what's your next question while we're waiting for the listener? Yes, before we move on, I would like to invite everyone to please stand by. This coming Monday, we will have Esther Taliedo to talk about balancing the storm inside, emotional first aid and emotional regulation. Napakaganda ng topic natin, Pam, sa Monday. No? Yes. So Monday, 7 to 8, right here at 89.1, balancing the storm inside. Grabe pala, may bagyo pala sa loob ng ating katawan. Hindi pala yun LPA, storm na talaga pala. May low pressure area pa naman sa Mindanao. At may low pressure area din pala sa ating mga sa loob natin. Kaya sabi, puputok na naman ang aking butche. Di ba? Masarap pa yung butche sa isang restaurant. Kaya nga. And then Wednesday, we have Rigel Villaver. Ang naman, napakaganda. Gusto ko talagang pakinggan dito. The Psychology of Us. It's about romantic relationship. So mga kaibigan, Monday, Wednesday, and Friday, dito po sa 89.1. Sir Hex, meron pa ba tayong question? Or baka may caller na po tayo. May caller tayo? Okay, Opo. Please go ahead. Pwede na po makausap, Sir Leo? Hello? Hello, Good good evening evening po. po, ma'am. Hello po, good evening po, ma'am. Sino po sila? Si Colleen Maureen Lacadin po. Ano po, ma'am? Ano po ang name Colleen nila, Maureen ma'am? Lacadin po. Apo. Okay. Ano po ang meaning po ng VAWC? Violence against women and children. Wow! Congratulations po! Yay! Thank you very much po, ma'am. God bless. Violence against women and their children. Salamat po. Tama po ang inyong answer. Maraming salamat po. Kukunin na lang po ni Sir Leon or Sir Andy ang inyong number at kayo po ay kakausapin nila mamaya-maya. And we will talk about how do you go over it. Okay? Taga-saan siya? Taga-saan po kayo? Taga-saan po kayo? Medyo choppy. Alam mo, maraming tayong tagapakinig ngayon na... Opo. Meron tayo from Korea, no? South Korea. And marami pang iba. So we are so happy mga kaibigan na patuloy kayong tumatangkilik sa ating programang Mindful Chats. Nawala na si Sir Hex, siguro na low pressure area na. So what's your takeaway? What's your takeaway, Pam? We are not supposed to hurt each other, actually. As we are not in any position have any right to hurt each other, and God would always allow us to share our love, be the model of love. Doc Lane. Yes, and Jason Mendoza, ang sabi niya, napakaganda ng topic, but very broad. Sana nakatulong ito lalo na sa mga brethren na nakaranas ng ganito. Huwag katigas na ang ulo nyo mga kabataan, ang sabi niya. Well, Sir Jason Mendoza, we will again invite Sir Hex, not next time. Sir Hex, thank you so much. What's your last words po? Fortunately, dahil sa bagyong medyo naghina ko talaga ang signal. First, siguro my takeaway for this evening, for those who are listening, your battles right now, I know that it is heavy. Something na hindi, feeling mo na ikaw lang mag-isa. Again, from the term, feeling mo lang po yun. We are here, ready to help you. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, not unless lang po, tutulungan mo sarili mo. Amen. And before this would also end,
ma'am, would like to thank then both you, Ma'am Pam and Doc Lalaine for this. Actually, not for my opportunity, but for those people who can really express themselves sa mga nagproblema. At siguro before mag-end din po, Ma'am Lalaine, nagsabi yung mga kakilala ko, yung mga students ko, at yung family ko, sabi nila isa-shout out ko daw po sila, Ma'am Lalaine. So yung mga students ko po, yung Sierra family, Gulmatico family, and Kua family po who are listening right now. Thank you so much for support. And also ang Tamaha po. Yun po, Yeah. Doc. Thank you very much. Thank It's you. 9 o'clock. Thank Yeah. you for watching. Bye-bye po. Bye, Ito po ang everyone. ating Thank you, Leia lipunan. Andy. Ito Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters.